Sa ibang balita, formal nang nilagdaan ng apat na bansa ang Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa ginanap na ASEAN Conference sa Maynila. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, formal nang lumagda ang mga bansang Poland, Sweden, Romania at Lithuania bilang mga high contracting parties. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang pagpasok ng apat na bansa sa kasunduan ay pagkilala sa mahalagang papel ng ASEAN bilang pangunahing pwersa sa paghubog ng isang rules-based architecture sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon. The diversity of the countries represented here today speaks volumes. From the northern to Central Europe, from the Baltic to the Nordic states, your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Your accession is likewise a recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond. Taong 1976 nang unang lagdaan ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang Treaty of Amity and Cooperation na layong magkaroon ng respeto ang mga bansa sa soberanya at teritoryo. Sa ngayon, aabot na sa 62 ang bilang ng mga high contracting parties sa TAC. Bago nito, pinangunahan ni Secretary Lazaro at European Union High Representative for Foreign Affairs and Vice President Kaja Kallas ang isang joint statement na magpapalakas sa partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU. Layon nitong palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at EU pagdating sa security, trade, climate at digital connectivity. Nagpasalamat naman ang kalihim sa Regional Bloc sa kanilang inilabas na pahayag sa pagsuporta nito sa 2016 Arbitral Award, gayon din sa unang tulong na ipinaabot ng Regional Bloc sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility na nagkakahalaga na 15 million euros na susuporta sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng ating sandatahang lakas sa mga maritime zones ng ating bansa. These areas of cooperation and heightened engagement are just some of the elements that cement the growing partnership in the Philippines and the European Union and signal that the time is ripe for the elevation of our relations. Ibinahagi naman ni Kallas na nasa huling yugto na ng negosasyon ng Pilipinas at EU para sa free trade agreement nito na magdudulot ng magandang oportunidad sa mga negosyo at magpapalakas sa supply chains. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.